Magkakabit tayo ng butol controller, butol 100. Kapalitan niya yung nanjing niya na natin yung key switch. So ito yung key switch natin, yung purple tsaka gray. Yan. Tapos yung ano naman natin, throttle. Ito yung okay na to mga ka-e-bike. So ito lang ginagamit natin, yung sirin. Bubuksan lang natin ng konti to, tapos i-pump natin hanggang mapuno yung doon sa may bahay niya. Yan yung eagle eye. 3 wire siya, isang blink at saka isang stage. So yun mga ka-e-bike. So for today's video, magkakabit tayo ng butol controller, butol 100. Kapalitan niya yung nanjing niya na ano ba to, 70 ampere. So ito yung pinalitan natin ng harness. So pinagtatanggal ko na, pinaklas ko na yung wire. So ayun, gagawin natin ngayon, palit lang ng controller, tsaka mag bleed tayo ng brake caliper. So harap tsaka likod. So Brembo tong kay bossing. Sa harap ay Brembo din yata, o RPM pala yung sa harap, tapos Brembo sa likod. So yun, shout out kay bossing, yung nagpagawa sa atin ng e-bike. So may pasok siya ngayon, kaya tayo lang ngayon dito. So ito yung e-bike niya, matagal na. So pagkabit ko ng harness, hindi kasi umaano yung controller niya, ayaw tumakbo. Tapos tinitry kong i-program, ayaw naman mag-detect yung Bluetooth module ko dito. Chinik ko naman yung wire ng pang Bluetooth niya. Yan, chinik ko naman, sakto naman yung sequence ng color coding ng wire niya. So iniisip ko baka nagkamali-mali siya ng kabit dati, na apektuhan yung controller, kasi nagtry kasi siyang magpalit ng harness nito, kaya tatlo yung harness, dalawang bago. Ito na yung panghuli, yung kinabit kong harness. So kasi sa dating video natin, may bago siyang harness kinabit dito, so hindi niya napagana. Tapos hindi ko lang alam kung may namali siyang itap, baka doon sa key switch, kasi yung sa key switch kasi 72 yun. So kung may tatap mo sa ibang wire yun, maaaring masira yung controller. Itong dilaw na to, ito yung galing sa key switch doon, 72 to, para mag-activate yung controller. So kung magkamali ka ng kabit nyan dito sa controller, kahit anong controller, masisira yung controller natin. Kaya maingat dapat sa pagkabit ng key switch. Dapat sigurado ka na yung pagkakabitan mo nito is yung pang key switch talaga. So kung malilito ka naman sa pagkabit nyan, kasi may iba-iba kasing kulay nyan. Mayroon pula, may pag sa DJB o nanjing orange. Sa butol naman minsan iba yung kulay ng yung butol 50, iba din yung connector nun. Pero pag itong mga butol 100, itong purple. So para malaman mo kung saan yung key switch, punta ka lang doon sa wire ng alarm, kasi yung laging alarm niyan, yung wire ng alarm is orange. So hanapin mo yung continuity test niyan, check mo doon kung saan yung magko-continuity. Ibig sabihin yun yung key switch, para sure nyo yun talaga yung key switch yung kinabitan nyo. So yun lang, tip ko lang yun, kasi iba-ibang controller, kasi may iba-iba yung color code ng wire. So pero dito sa alarm halos parehas lang. So ito kasi tatlo yung alarm, red yan yung connector. So yung tatlong wire na to, yung isa nito yung activation key. Oh yun, ito yun. Kasi yung pula na to, yung supply, pipitik yung relay doon sa alarm, papasok dito sa orange. Yung orange na to
naka ano lang to, paras lang to ng connection sa isang orange dito sa key switch na papunta naman doon. So yun lang. So simulan na natin para matapos agad, para mapag-bleed na tayo. So yun mga ka-e-bike, ako kasi pag nagkabit ng controller, ang inuuna ko is yung ito muna, ito yung phase wire nya, saka yung supply, pagkatapos yung itong sa hall sensor, saka key switch, at saka throttle. Yun muna ang ginakabit ko, yung throttle. Yan, ito throttle, saka 1, 2, 3. Yung throttle lang muna, tapos titesting ko kung nagana siya. Kung gana-gana na, saka ko ilalagay yung 1, 2, 3. Yung sa speedometer, pwede rin unahin din yung speedometer para makikita mo sa display kung may error ba o hindi. So yun ang ginagawa ko, kabit yung phase wire sa hall sensor, key switch, throttle, tsaka speedometer. Tapos pag gumana na, so yun, kabit nyo na lahat. Tapos titesting mo, ililinisin mo na, saka yung ibang mga accessories. So yun lang. So thank you. So kabit na natin to, tapos linisin natin katapos natin ikabit. So yan mga bossing, pag nakabit na natin to, pati yung sa hall sensor, tatakpan na natin yan. So doon naman tayo mag-proceed sa key switch tsaka throttle, tapos paganahin natin. Tapos pag after nun, pag gumana na, so iayos na natin lahat, linisin na. Tapos pagkatapos yun, mag-bleed, tapos yun, okay na. So yun mga ka-e-bike, kinabit na natin yung key switch. So ito yung key switch natin, yung purple tsaka gray. Yan. Tapos yung ano naman natin, throttle. Ito yung throttle natin, itong pink, green tsaka black. So itong violet naman, ito yung sa high brake, para pag nagpreno ka, off yung controller, mag-lit. Tapos itong puti, ito yung sa speedometer. Itong dilaw, ito yung boost speed. Ito siguro yung ginagamit sa pag drag racing, yung pero hindi natin ginamit yan. Tapos yung black white, ito yung high. Yung green white, ito naman yung low. Ayan, marami din to. Hindi na natin gagamitin yung iba. Ito pang program, pag nag-program ka sa Bluetooth module o sa papuntang PC. Ito yata yung reverse, so hindi na natin to gagamitin. Pagkatapos nyan, pag nakakabit na natin yun, pwede natin siyang itry. So buksan natin. So may lumabas ng 1, 2, 3. So 67 volts na lang si bossing. So low bat pala tong battery nya. So testing natin. Yun, may ikot na siya 2, pero dahan-dahan lang kasi low bat. Nagda-drop yung battery nya, nag 60, 59, kunting pihit lang. So low bat kasi at matagal nang na-stock, so okay na to. Tingnan mo, sobrang baba ng voltahe nya. So may digital na dito at saka bar. So naglagay pa rin si boss ng digital. So dalawa na yung digital nya dito sa display tsaka dito. So ito na, ito lang naman ay sa alarm. So yung hindi ko nakakabit yung alarm ni bossing kasi wala siyang remote. Pag kinabit kasi natin to, naka-on na yung dating remote nya. So kahit hindi pa nakasusi, mag-on na yung ano nya, yung controller. So hindi ko na lang muna ikabit yan. So lilinisin lang natin to, ayusin natin na hindi mabasa, tapos tie wrap natin, tapos magbi-bleed na lang tayo. So yun, medyo malabo lang, no? Maingay dito mga ka-e-bike, gawa ng tabi tayo ng highway.
So yun mga bossing, tapos na tayo magkabit ng controller. So magbi-bleeding na lang tayo ng Brembo harap tsaka likod. So after nito okay na. May papakabit pala siyang eagle eye. So tatanong muna natin kung saan natin banda ikakabit. Pero may nakaabang na ako dito. Nakatap to sa park light. So pag park light siya, gagana na yung eagle eye nya. So yun mga bossing. Okay na to mga ka-e-bike. So ito lang ginagamit natin, yung sirin. Bubuksan lang natin ng konti to, tapos i-pump natin hanggang mapuno yung doon sa may baso doon. So kailangan walang hangin din to, may saktong yun. Punuin mo lang to hanggang dito. So mga gantong kahaba na 220 mm, kaya niya na hanggang doon. Kaya na rin punuin tong apat na piston dito. So yan, matigas na agad yan. Yan, tigas na agad. So yung isa naman, so wala, pag ganun tayo mag-bleeding, so walang kabubbles yun. Basta pag nagbomba kayo ng dapat yung bubombahan nyo nasa taas, ito. Huwag yung nandito patagilid, kasi pwede yung may hangin papasok. At least pag dito, pag may hangin, aakyat yung bubbles. Depende din sa technique nyo, kasi minsan kasi di maiwasan na may bubbles pa rin dito. Kaya dapat pagbomba niyan, tapos paagasan mo konti para yung kung may bubbles pa sa loob, aakyat siya. Tapos saka mo na isirado. Ayun, okay na. So dito naman tayo sa harap. So hinigop ko yung laman dito para pagbomba natin doon, mapupuno natin. So pag gantong nakatayo mga bossing, mga ganyan, nakaganyan, tatanggalin nyo muna to dito. Dapat siya nakatayo tong ito, para hindi aakyat ang bubbles dito banda. Ang bubbles pupunta din dito. So yun ang technique ko. Depende din sa inyo, kasi iba-iba tayo ng technique. So yun ang ginagawa ko. Lagi dapat tong nakatayo, para yung kung may papasok mang bubbles, kasi pag binumba natin dyan, kunyari dito papasok yung brake fluid pataas ganyan. Pagdating dito, baka diretso na dun pataas, magkakaroon ng gap dito. So kung patayo natin to, malalagyan yung laman dito pa ganun hanggang pagandin to. So iba-iba tayo ng technique, no? So mas mabilis kasi sa akin mag-bleed pag ganun na ginagawa, yung nakatayo. So yun mga ka-e-bike. Okay. So yun mga ka-e-bike, ginaganyan ko siya pag bleed. Nakatayo dapat siyang ganyan. Ganyan, dapat nakaangat tong ito. Pagbomba ko sa sirin, para yung bubbles hindi dito sa may ilalim, aangat siya. So yun, bubombahan na natin, no? So yun mga bossing, tapos na tayo mag-bleed harap sa likod. So yan, tigas na yan. So okay na rin. Malinis na rin yung wirings natin. Ilalagay na lang natin to. Tatawagan ko pa pala si bossing para sa eagle eye nya, kasi mayroon siyang dalawang eagle eye. Hindi ko alam kung saan natin kakabit. So yun, antayin na lang natin si bossing para anuhin natin kung saan ikabit yung eagle eye nya. So tapos na tayo magkabit ng controller at mag-bleed ng caliper harap likod. So okay na to bossing. Nakabit na rin natin lahat ng clearings. So dito na lang hindi ko muna kinabit, at iniintay natin kung saan natin ikabit yung eagle eye. Pero may nakaabang na ako dito. Tatap na lang niya dyan. So yun, tapos na tayo mga boss. Thank you for watching. Please support naman sa ating vlog, no? Pa-like and share. Thank you. Please follow na lang din. So kung may mga katanungan kayo na baka masagot ko, PM lang kayo mga bossing. So yun mga ka-e-bike, yung eagle eye nya, yan yung eagle eye, 3 wire siya, isang blink at saka isang steady.
So yung blink nito, pwede mo siyang i-tap doon sa preno para pag nagpreno ka, magbi-blink. Tapos yung pula, yung steady, pwede din sa park light para pag naka-park light ka, steady lang siya. Pag nagpreno, magbi-blink. Pero hindi ko alam kasi wala yung may-ari. Gagawin ko na lang, yung blinker na lang ikakabit ko dito. Hindi ko na itatap tong pula sa preno. Kasi hindi ko alam kung anong decision niya eh. So yun, itong red, di na natin tatap yan. Yung dilaw lang, yung nagbi-blink. Tatap natin dito sa ating nilabas na galing sa park light. So yun lang.